Namamanis ka din ba ngayong ikaw ay buntis? Paano nga ba ito i-manage? Hi! Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong ang iba sa inyo ay nagwo-worry dahil nagkakaroon na kayo ng pamamanas. Ngunit, dapat nga ba talagang mag-worry ang isang buntis? May mga paraan ba para ma-manage ito? Swelling of the feet and ankles mga sisi is totally normal during pregnancy. Meron din kayong mga pwedeng gawin to get some relief. Ngunit, may mga times din po mga sisi na ang pamamanas sa paa ng isang buntis ay isang senyales na pala ng isang seryosong kondisyon. Bakit nga ba namamanas ang paa ng buntis? Ang swelling o pamamanas ng isang buntis ay galing sa dagdag dugo at fluids ng katawan na sumusuporta sa inyong lumalaking matres, placenta at baby. Tinatayang nasa 25% ng inyong weight gain habang kayo ay buntis ay galing sa mga extrang fluid na ito. Ang inyong lumalaking uterus naman puts pressure on your veins, impairing the return of blood to your heart, kaya napupunta ang mga fluid at dugo na ito sa inyong mga paa, kamay at ankles at nagiging pamamanas. Ang mga sumusunod naman ang mga risk factor na nagpapataas ng chance na magkaroon ng pamamanas ng isang buntis. Mga risk factor ng pamamanas. Una ay ang long days of activity. Mahalaga ang pagiging active at exercise ng isang buntis. Ngunit kapag ito ay nasobrahan naman, nagiging sanhi ito ng pamamanas sa paa at ankles. Pangalawa, ay exposure to hot weather o mainit na panahon. Kapag mainit ang panahon, ay may chance na ma-dehydrate ang isang buntis. At kapag ikaw ay dehydrated, your body tries to retain many fluids as possible. Pangatlo ay high sodium intake. Anything that is salty will cause water retention, and as a result, it will make pregnant individuals more prone to swelling. Pang-apat ay sitting or standing for a long period of time. Ang pagtayo o pag-upo ng mahabang oras ay nakapagbababa ng blood circulation at ang circulation ng inyong dugo at fluid sa katawan ay maapektuhan at mostly mapupunta sa ibabang bahagi ng katawan. Pang-lima, consumes large amount of caffeine. Ang caffeine ay nagiging sanhi ng dehydration at nagiging dahilan that your kidneys hang on to more excess fluids. Pang-anim ay carrying multiples. Ang mga buntis ng kambal tend to retain more water and therefore experience more swelling. Pang-pito, electrolyte imbalance. Kasama ng sodium, kapag hindi balanse ang inyong potassium, magnesium at calcium ng katawan, ay mataas ang chance na magkakaroon ka ng dehydration at swelling o pamamanas. Kailan nga ba nagsisimula ang pamamanas? Ang pamamanas o swelling sa isang buntis ay maaring mangyari at any point of your pregnancy. Ngunit karamihan sa mga buntis ay napapansin ito during sa kanilang 20 weeks of pregnancy. At mas lalong lumalala ito pagsapit sa kanilang 3rd trimester. Ano ang pwedeng gawin sa pamamanas ng isang buntis? Mga tips para sa pamamanas ng isang buntis. Una ay sleep on your side. Ang pagposisyon sa inyong side, lalo na sa inyong left side habang natutulog, ay nakaka-relieve ng pagtaas ng pressure sa inyong blood vessels at nagfa-facilitate ng pagtanggal ng excess fluid and waste through the kidneys. Pangalawa, ay avoid long standing and sitting. Ang pagpapalit ng posisyon lagi ay nakakatulong para sa inyong blood circulation para maiwasan ang pagstay ng dugo sa inyong paa at ankles. Pangatlo, try to avoid or limit caffeine. Siguraduhin ang intake ninyo ng caffeine araw-araw ay nasa minimum level lamang para maiwasan ninyo ang dehydration at pamamanas. Pang-apat ay drink more water. This may sound strange mga sisi, ngunit ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong para ma-flush out ang extrang fluid na na-retain ng katawan. Uminom ng kahit 8 glasses ng tubig kada araw. Pang-lima ay put your feet up. Siguraduhin nakakapagpahinga rin kayo at ang inyong mga paa. Makakatulong ang pag-elevate ng inyong mga paa, lalo na kung mayroon kayong mga desk job o nagtatrabaho sa opisina na matagal kayong nakaupo. Pang-anim, wear a comfortable shoes. Pumili ng mga comfortable shoes o sandals na gagamitin ninyo kung kayo ay namamanas. Pang-pito, try compression stockings. Pang-walo,
go for a swim. Kung hindi naman kayo pinagbawalan ng inyong mga doktor, makakatulong ang paglangoy para ma-improve ang blood circulation ng inyong mga legs. Pang-siyam ay stay cool. Iwasan ang mainit na paligid dahil maaari nitong mapalala ang inyong pamamanas. Pang-sampo ay eat a well-balanced diet at iwasan ang mga processed foods. Pang-11, wear loose or comfortable clothing. Wearing tight clothing, especially around your wrist, waist, and ankles, can make your swelling worse. Basically, it keeps blood from circulating as easily as it could. Nawawala pa ba ang pamamanas? Mostly, ang pamamanas ng isang buntis ay isang normal na part ng kanilang pagbubuntis at usually ay nawawala po ito after ninyong manganak. Kailan ba dapat pumunta sa doktor ang isang buntis na may pamamanas? May mga times din po mga sisi na ang inyong pamamanas ay isang senyales na pala ng isang seryosong kondisyon na tinatawag na pre-eclampsia. At kapag kayo po ay merong pre-eclampsia, ay talagang mangangailangan nito ng atensyon ng inyong doktor. Kaya kapag nararamdaman ninyo ang mga sumusunod na senyales ng pre-eclampsia, ay huwag pong magdalawang isip na pumunta agad sa inyong doktor. Consult your doctor if, una, mataas ang inyong blood pressure. Pangalawa, masakit ang inyong ulo na hindi nawawala. Pangatlo ay ang blurry vision. Pang-apat ay ang nausea at vomiting. Pang-lima ay ang facial swelling o pamamanas ng mukha. Pang-anim ay ang puffiness around the eyes. Pang-pito ay nahihirapan kayong huminga. Pang-walo ay weight gained na more than 2 pounds per week. Lastly mga sisi, ang pamamanas ay normal na parte ng inyong pagbubuntis. Ngunit kung ang inyong pamamanas ay napansin ninyong may iba pang senyales na kasama, gaya ng mga senyales ng pre-eclampsia, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-monitor kayong mabuti at masigurado ang safety ninyo ni baby. Reminder mga sisi na alagaan nyo din po ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!